lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama ng tanay sumampalataya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ipinakikilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at ating pasalamatan at papurihan ang Poong Jesus Nazareno. Ang atin pong hinihiling palagi sa ating mga panalangin, ganon din sa panalangin ng Santo Papa, sa bawat buwan, ay naway magkaroon ng pagkakaisa ang mga Kristiyano sa buong mundo. We are all praying for Christian unity. At ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito mismo ang panalangin ni Jesus. Dito rin tayo bumabatay sa ating panalangin para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano sa buong mundo. At ito yon, mga kapatid, na kung saan hindi lamang ang mga alagad ang idinadalangin ni Jesus, kundi yung mga mananalig sa Kanya, na nawa sila'y maging isa so that they may know and believe as one. So that they believe as one. Mga kapatid, it is really a scandal for Christians to be divided. Isang iskandalo kung ang mga Kristiyanong iisa ang sinusundan ay nagkakawatak-watak. Our prayer is for us Christians around the world to believe
as one, so that the world may believe and be one. Iisa ang Diyos na ating sinasamba. Iisa ang Diyos na ating pinananaligan. Bakit ang hirap kung minsan marating ang yugto ng tunay na pagkakaisa ng mga Kristiyano? Alam po natin na bukod sa ating mga Katoliko-Kristiyano, meron din po tayong mga kapatid na Kristiyanong naniniwala kay Jesus, subalit not in full communion with the Catholic Church. Our prayer is that the Holy Spirit will touch everyone, ang puso ng bawat isa, upang magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa. Ito po ay tinatawag, ang movement po towards Christian unity ay tinatawag po nating ecumenism. Ecumenism, ito po yung sama-samang pag-uusap ng mga Kristiyano, not necessarily lahat ay Katoliko, upang magkaroon ng pagkakaisa ang mga Kristiyano. At ano po ang pinakasimula? Sa bawat pag-uusap, mayroong simula. The start of every ecumenical movement is respect. Irerespeto mo ako, irerespeto kita. Kapag kasi walang respeto sa simula pa lamang, hindi magiging posible ang pag-uusap, hindi magiging posible ang pagkakaisa. At ang pagkakaisang ating minimithi ay ano? Ang pagkakaisa ng puso, damdamin, at ang pagkakaisa ng isang pananampalataya. One faith, one Lord, one baptism. Ito ang hangarin ng ecumenical movement na magkaisa ng damdamin sa iisang Diyos, iisang biniyag. Subalit kung minsan mga kapatid, dahil sa mga hidwaan, ang pagkakaisa ay tila ba mahirap makamtan. Huwag na po tayong lalayo mga kapatid sa ating mga sariling pamilya kung minsan napakahirap kamtin ang pagkakaisa. Mayroon kang gustong hangarin, subalit minsan ang iyong mga kamag-anak ay may gustong hangarin, hindi napapag-isa. Sapagat kung minsan kulang sa dialogue, kulang sa pag-uusap at pag-uunawaan. Subalit kung atin naman pong titingnan, kapag nagkaunawaan na, lahat naman pala tayo magandang hangarin sa bawat isa. Lahat naman pala tayo magandang hangarin sa bawat pamilya. At tayong lahat ng mga mananampalataya ni Kristo in general, tayong mga Kristiyano, maganda naman pala ang ating hangarin sa ating pagiging Kristiyano. At maganda naman pala ang ating hangarin sa ating kapwa-tao. Kung minsan, yung mga nagiging cause pa nga ng division dahil sa pride. Tinamaan mo ang pride ko. Tinamaan kung ang pride mo, hindi na tayo mag-uusap. Subalit mga kapatid, let our prayer today be the prayer of our Lord Jesus Christ for all of us who believe in Him. Na maging isa nawa tayong lahat kung paanong ang Ama at si Jesus ay iisa. At gayon din naman, maging isa ang lahat ng naniniwala kay Jesus sa buong sanlibutan, na silang lahat ay maniwala na ang nagsugo kay Jesus ay walang iba kundi ang Ama. Mga kapatid, ating ipinagdarasal hanggang ngayon ang pagkakaisa. Hindi man ito madaling kamtin. Ang pagkakaisa, ito'y makadiyos na hangarin. Sapagat ang demonyo, ang kanya palaging nanaisin ay magkaroon ng dibisyon, pagkakahiwa-hiwalay. Napansin nyo ba? Kapag ang isang community nahahati, yan ay gawa ng demonyo. Kapag ang isang pamilya ay nahahatit na sisira, yan ay gawa ng demonyo. Kapag ang isang organisasyon ay nahahatit na sisira,
yan ay gawa ng demonyo. Kapag ang isang religious community, kapag ang isang charismatic community, ito'y nahahati dahil sa mga hidwaan, ito po'y gawa ng demonyo. Ang gusto ng demonyo, magkahati-hati tayo. Subalit ang gusto ng ating Panginoong Jesus, magkaisa tayo. And we pray in this Holy Mass, mga kapatid, na sa tulong ng ating Poong Jesus Nazareno, naway makamtan natin ang pagkakaisa so that the world may believe and be one. We pray that we will have one faith, one Lord, and one baptism. Magiging posible ang pagkakaisa kung ito'y sa pamamagitan ng patnubay ng banal ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kumusta ang inyong pamilya? Kung kinakailangan ng pagkakaisa sa pamilya ninyo, ipagdasal nyo sa banal ng Espiritu Santo. The Holy Spirit is the agent of unity. Kung ang inyong negosyo nangangailangan na magkaisa, magdasal tayo sa Panginoong Diyos upang maging united ang inyong organisasyon at kumpanya. Kung ang inyong magkakabarkada, dati, close kayo. Dati, ang magkakabarkada, sanggan dikit, subalit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkahiwa-hiwalay, mga kapatid. Let us pray for unity once again. Hindi tayo iiwan ng ating Poong Jesus Nazareno. At ito ang sinasabi, in the end, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nilang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Hindi lamang pagkakaisa ang nais ng Panginoon para sa atin. Nais niyang makasama tayo sa kanyang kaharian. Makapiling tayo. My dear brothers and sisters, let us aim not just for unity. Let us aim to be with the Lord. Kapag kasama mo ang Diyos, may hihilingin ka pa ba? Kapag kasama mo ang Diyos, may kulang pa ba? Kapag kasama mo ang Diyos, may problema ka pa ba? Sa misang ito, itaas natin at ipagpasalamat sa Poong Jesus Nazareno ang patuloy niyang paggabay sa atin patungo sa pagkakaisa. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa po kayo sa amin. Amen.